So again, sa pagbasa nito, tayo for para galangin natin sa salita ng Diyos. Mark chapter 1, verse 21 and 22, sabi dito, "And they went into Capernaum, and straightway on the Sabbath day he entered into the synagogue and taught. And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes." Let's pray. O Panginoon naming Ama, kami ngayon ulit ay mag-aaral ng inyong salita. Kami nagpapasalamat, Panginoon, na bibigyan niyo po kami. At lagi niyo kapag pinapaalalahanan tungkol sa inyong salita at aral. At naway, Lord, gabayan niyo po ang aming isipan na hindi talaga ituloy pa rin sa kung ano-ano, kundi mag-concentrate na intindihan ang inyong salita, na mag-iinteresado kami dito. At may sa puso namin ito, Panginoon, at pagdating sa aming puso ay maisagawa namin ito ng buong pagmamahal sa inyo. And Lord, na may maging gabay rin ito, Panginoon, sa mga hindi pa po ligtas, na sila po ay magkaroon ng kaligtasan at sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat din, Panginoon, sa paggamit sa akin sa oras na ito, at naway, Panginoon, kayo po mapansin at gamitin niyo po ako, Panginoon, at naway po, Panginoon, hindi niyo po pabayaan na ako'y umasa sa aking sariling lakas o talino, kundi lahat ay magagaling sa inyo. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. Upo po tayo. Dito yung ating pag-aaralan ngayon is preaching with authority. Si Jesus is preaching with authority. So, nang Mark po ulit, ang ebanghelyo ayon kay Mark, kay John Mark po, pinapakita niya po kung gaano po na si Jesus po ay leader pa rin. Siyempre sa Matthew siya ay hari, pero dito pinapakita kung paano siya naging ministro o nagsisilbi para sa ating mga tao. Hindi lang para sa ating mga ligtas, pero siyempre mas special yung para sa ating ligtas, pero sa mga hindi rin ligtas, di ba? Okay? So dito po, una siyempre pinakita dito na siya po ay bininyagan. Pinakilala si Juan Bautista. Pagkatapos ng kanyang binyag, siya po ay nagpunta po doon sa walang kabihasnan at nagdasal at nag-ayuno 40 days, 40 nights. Okay? Pagkatapos nun, tinawag niya sila Pedro, sila James, para sila po ay maging fishermen of men. Tama ba? Okay? So, yung mga bagay na yan. At dito po, sabi dito sa verse 21, no? Sila po ay pumunta ng Capernaum. Okay? Ang Capernaum po ay isang syudad doon sa region ng Galilee. Ulit, ang Galilee po, dito po nakatira sila Peter, si Andrew, si James, tsaka si John. At may kita nyo po dito, and straightway on Sabbath day. Okay, nung pumunta sila ng Capernaum, malamang hindi pa siguro Sabbath yun. Ang Sabbath po, ibig sabihin ay Sabado. Sabi, at nung diretso po, sabing straightway, ang straightway po talaga dito, ibig sabihin ay agaran. Nung araw ng Sabbath, he entered into the synagogue and taught. Okay? So, una sa lahat po, ang Sabbath day po ay Sabado. Hindi po ito linggo. Kasi po, nung panahon po ng Lumang Testamento, sa mga panahon po nang binigay po yung batas kay Moises, Sabado po ang araw po ng samba. 6 na araw sila ay magtatrabaho. Sabado, wala silang gagawin kundi magsamba sa Panginoon. At ihahanda nila lahat yung mga offerings nila. Ano yung offerings nila? Depende yun kung sin offering, di ba? Burnt offering, talagang offerings lang talaga. Meat offering, ibig sabihin pagkain, at kung ano-ano pa yan. Okay? Para sila po ay magdasal sa Panginoon at magbigay po ng worship sa Panginoon sa mga araw na yan. At syempre si Jesus po, dahil siya po ay talaga sumusunod ayon sa batas ng kanyang sarili, syempre batas din ng kanyang Ama at batas ng Banal na Espiritu dahil iisa naman sila, siya po ay sumasamba tuwing Sabado. Kaya nga sabi dito, agaran. Okay? Mula sa kanyang puso, talagang gustong-gusto niya Sabado, ito ay panahon para ako ay magbigay pugay, magsamba, magluwalhati sa aking Ama. Yan po kagad ang kanyang isip. Diba? Bilang isang Kristiyano, sanang talagang kumukonsumo sa ating puso at isipan ay yung Diyos. Ano ba yung dapat kong gawin para sa Diyos?
So, pag araw ng samba, magsasamba, bakit hindi Sabado? Okay? Kasi ang rest natin, sabi, ang Panginoon, siya ang nagbigay sa atin ng rest. Sa Matthew chapter 11 yan. At hindi na tayo nasa ceremonial law na dapat every Saturday tayo. At sa Biblia naman, every Sunday, nakasanayan po ng karamihan, na unang araw ng linggo, sila po ay nagsasamba. Dahil ano yung commemorate sa Tagalog? Inaalala po nila yung pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Hindi talaga yung Pasko na pagkapanganakan ni Jesus yung sineselebrate nila, kundi yung pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Kasi mas mahalaga yun sa kanila. Wala naman talagang Pasko noon. Okay? Pasko ng pagkapanganak, kundi Pasko ng pagkabuhay o pagsamba ng pagkabuhay. Okay? Pero maganda rin naman na celebrate. No? Yung ibang church hindi naniniwala sa Pasko, pero naniniwala sila sa bonus. Hindi ko alam kung bakit. Pero anyways, hindi natin yung pag-aanan. So dito, ang straight way lang talaga dito ay gusto natin ipahalaga. Diba? Ano ba yung dapat gawin ko para sa Diyos? Sana ganun din kasi alam niyo yung Diyos natin ay napakabait sa atin. At ganun din siya ay talagang may justice, di ba? Pero sa sobrang bait niya sa atin, binigay niya lahat para sa atin. Dapat tayo po ay talagang iniidolo siya, kinukonsumo ng ating puso at isip, ay ano yung para sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin ba nun, di na natin iisipin yung mga dapat para sa sarili natin? Iisipin natin para sa sarili natin ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Isipin natin yung mga tao sa paligid natin ayon pa rin sa kagustuhan ng sino? Panginoon pa rin. Diba? Kaya si Jesus dito ay Sabbath day. Eh, hindi pa naman simula ng New Testament nun, Old Testament nun. Sabi niya, pupunta ako para magsamba sa aking Ama. Ang synagogue po dito ay hindi templo. Okay? Kasi isa lang naman talaga yung templo doon sa Israel. Pero may mga maliliit na worship hall na ginagawa yung mga tao, yung mga Israelita, yung mga Hudyo, kung saan sila pwede magsamba sa Panginoon. Dahil yung templo po, minsan napakalayo ng templo eh. Nasaan yung templo? Nasa Jerusalem. Eh, nasa Galileo sila nun. Nasa Capernaum sila. Ano unang agad pinuntahan ng Panginoon? Sabi niya, pumunta sila ng Sabbath day at pumasok dun sa sinagoga. This is a house of prayer and worship. At gusto niya na siya ay kasama niya ang kanyang ama sa araw ng sinagoga sa bahay ng kanyang, di naman talaga pinaka-templo, o bahay ng sambahan. Amen? Di naman yung simbahan, kasi simbahan, sinisimbahan, we are the church. Pero mayroong lugar ng sambahan. Siyempre, sa lugar ng sambahan, dapat maayos yung lugar ng sambahan para sa Panginoon. Kaya huwag tayo magtaka bakit yung design natin ng church ay hindi katulad sa iba. Kasi nabasa ko sa Bible, dapat nandoon yung mga verses eh. Hindi para display, kundi papaalalahanan tayo. Amen? Amen? So, yung mga bagay na yan. At dito, dahil nga po siya ang Diyos, at yung pangunahin niya pong gawain, di ba, sa araw ng Sabbath, ay siya po ay nagturo. Kasi siya yung matindi at pinakamagaling na guro sa buong mundo. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Sino pa ba yung mas matindi na guro sa kanya? Siyempre yung Diyos yung pinakamagaling. Hindi naman siya professor ng physics. Subukan nyo. Baka sagutin tayo ng Panginoon ng mga hindi na natin maintindihan. Siyempre, ang concern ng Panginoon dito ay hindi yung mga bagay na hindi para sa Kanya. Hindi ganyan ka-importante yan. Ang pinaka-importante sa Panginoon ay malaman ng tao paano sila magkaroon ng kaligtasan. Amen? Diba? At yun din po ang ginagawa natin every Sunday kasi dito na tayo nag-worship is isa sa ating worship services is malaman po natin kung ano yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ng Sundays natin. Kaya nga sinabi rin sa Hebrews, di ba? Sa Hebrews, anong chapter yun? Hebrews chapter 10, di ba? Na wag natin pabayaan yung isa walang bahala, yung pagsama-sama ng mga mananampalataya. Hindi katulad ng ginagawa ng iba. Yung isang part nun eh. Kung di ako nagkakamali, Hebrews chapter 10, verse 25.
At ito po ay napaka-importante sa atin na tayo manambahan kasama ng ating mga kapatid sa Panginoon. Sabi dito, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, ibig sabihin ng iba ay pinapasawalang bahala, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Diba? Ibig sabihin din doon, sabi, exhorting, o binibigyan natin ng lakas, o ng, ano yung exhortation sa isa? Binibigyan natin ng pagpapalakas ng loob yung bawat isa. Amen? Siyempre, ayon pa rin iyon sa Biblia. At bilang sa salamat sa Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon ng Panginoon na magpastor sa inyo, mag-preach, ay mabibigyan tayo ng encouragement ayon sa salita ng Panginoon. Amen? Kasi karamihan sa atin, kaya isa sa mga naisip ko kanina, ano kakantahin namin, Draw Me Nearer? Kasi iba sa atin, pag nagkasala, parang ayaw na pumunta sa Panginoon, sobrang hiya. Maganda na naiintindihan natin tayo nagkasala, pero mas maganda pa rin na tayo humingi ng tawad at yung Panginoon ay may mercy. Pero gusto ko lang ipahatid na hindi natin sinasadya na magkasala tayo. Kasi, ligtas na ako, magkakasala ako. Pero gusto ko lang sabihin, ang Panginoon po, ang kanyang awa ay nandiyan araw-araw. Amen? Pero syempre, pag nagkasala tayo, may pagpapalo pa rin yan. Amen? Di naman tayo pupunta na impyerno pag ikaw ay ligtas na, pero may pagpapalo tayo dito sa mundo. Kaya iwasan natin magkasala pa rin. Pero huwag tayo mawala ng loob kasi yung Panginoon nandiyan. Kasi yung puso natin para sa Panginoon. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Pero ang nakakatuwa po dito, dahil pinahalaga niya talaga yung Diyos Ama, pinahalaga niya yung Diyos. Sana ganoon din tayo, pinapahalaga natin Diyos. Amen? Kasi minsan, bago tayo pumunta sa second verse, ay sa susunod na verse, mas napapahalaga natin ibang bagay kaysa sa Panginoon. Hindi lang tuwing Sundays na nagre-reklamo, ba't di kayo nag-a-attend? Diba? Sa araw-araw din. Tandaan po natin kung bakit tayo pumapasok sa school, kasi yung mga normal na ginagawa ng kabataan is dahil sa Panginoon pa rin. Bakit nga ba tayo pumapasok sa school? Kasi baka ang sasabihin ng mundo para ikaw ay magkaroon ng magandang trabaho. Hindi ka maging mangmang. Amen? Maganda nga yun. Pero bakit mo gusto magkaroon ng magandang trabaho para sumikat ka? Di ba? Napag-aralan natin nung Sunday, ibang tao gusto magkaroon ng pangalan, gusto nila, tawagin sila pag attorney. Hindi, tawagin mo ako attorney. Di ba? Pag doktor sila, hindi, tawagin mo ako doktor. Di gusto natin paluwalhatiin yung Panginoon. Amen? Siyempre, pag di tayo napagtrabaho, paano tayo kakain? Yes, yung Panginoon, mabait. Pero dito tayo, pinarusahan tayo ng Panginoon dahil lahi tayo ni Adan So, kailangan natin paghirapan yung ating pagkain. At isa sa paraan na binigay ng Panginoon ay tayo magtrabaho. Amen? So, pag tayo nagtatrabaho ba tayo para sa Panginoon? Pag kumakain ba tayo, kumakain tayo para sa Panginoon at mukha tayong tiyan. Yung Diyos natin, sarili nating tiyan. Di ba? Ibang tao, pag nakita ng pagkain, lalo na mga pag-baptist, pag nakita yung kultura ng baptist talaga, palakain ng baptist. Simula September, puro mission conference, nagdijeta ako, lumobo na naman ako. Di ba? Kasi nagtatampo pa kasi yung mga kaibigan natin, mga pastor, church. Pastor, pinag-ipunan namin yan para maghanda para sa inyo, tapos di kayo kakain ng marami. Minsan, sobrang dami talaga ng handa nila. Amen? Kasi gusto nila magbigay ng pagpala Okay? And ngayon, parang nung Thursday, dapat alis sana ako dito. Meron kaming Foundation Day sa school namin doon sa OBBC. Hindi ako nakapunta dito. Mga bagay na yun. Pero hindi yung tiyan natin yung yung ating Diyos. Bakit tayo kumakain? Kundi para sa Panginoon. So dito, again, ang example ng Panginoon dito, agad-agad, kahit anong araw yan, nagkataon ito Sabado, inisip niya kaagad yung para sa Diyos. Inisip niya para sa Diyos Ama. At tayo dito dapat iisipin natin yung para sa Diyos Ama. At inisip niya rin kaagad dito, dahil siya po ang Diyos, ang pinakamagaling na guro, ano naman ang para sa mga minamahal kong tao. Amen? Kasi yung Diyos po gusto niya rin tayong paalalahanan
Yes, napakabait ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero siya po ay hindi bias. Ang kasalanan siya po ay may hustisya. Okay? At siya po ay nagpaparusa. Pag may kasalanan ka, kailangan parusahan yung kasalanan na yan. Pag ikaw ay makasalanan, di ka paligtas, pupunta ka ng impyerno. Amen? Kaya si Jesus sabi niya, mahal ko yung aking mga tao, papaalalahanan ko sila. At sabi nga dito, kaya siya nagturo at nagturo doon. Dahil alam niyo siya yung pinakamagaling na guro. At sa kanya yung pinakatamang turo, sa kanya magagaling yung pinakatamang turo. Bakit? Siyempre, galing sa kanya yan eh. Siya yung nag-author nitong Biblia eh. Isa sila ng Diyos, Ama at Banal na Espiritu. At sabi nga dito ng 22, and they were astonished. Ano ibig sabihin ng astonished? Sila po ay namangha. Yung mga nakinig po, sila po ang namangha. At his doctrine. Ano yung doctrine? Ito yung kanyang mga tinuturo. For he taught them as one that had authority. Dahil siya po ay nagturo bilang isa na may otoridad. And not as a scribes. Hindi katulad ng mga eskriba. So, unang-una sa lahat, dahil siya po ay nagturo na may otoridad, pag-aaralan natin ang ibig sabihin ng otoridad. Ibig sabihin, meron siyang may sinabi siya sa pagtuturo niya. Pag tinignan natin yung Matthew, kung naalala ko Matthew chapter 6, tingnan nyo po dyan. Tingnan natin sa Matthew chapter 6. Marami kasi dito eh. Okay? Tingnan nyo dito. Kunyari, isang example dito sa Matthew chapter 6 verse 1. Okay? Sabi niya, take heed o kayo po ay maalalahanan that you do not your alms before men to be seen of them, otherwise you have no reward of your Father which is in heaven. Siya po talaga ay nagbibigay, may otoridad siya. Sabi niya, huwag kayong magbigay ng abuloy o ng yung mga binibigay-bigay nating offering para tayo ay makita ng tao. Sabi, kundi kayo ay babalikan o bibigyan kayo ng reward o gantimpala ng Panginoon sa langit. Ito yung gantimpala na hindi maganda. Sabi niya, gayon pa man, pag kayo ay magbibigay ng abuloy o offering, huwag niyong gagawin na pakalampagin ang trumpeta. Kasi po ilalagyan po nila dati ng mga offering, ito po ay gawa ng bakal. At pag tayo nagbibigay ng coins, di ba? Ano maririnig mo sa bakal? Breng. Iba talaga sinasadya nila, napapalakasin nila yung pagpapalagay ng barya. Siguro itatapon talaga yan. Breng. O marami akong nalagay. Mabibigat to kasi yung pera dati. Hindi siya yung basta-basta na, ito, 100 piso. May kulay yan. Kundi sa bigat. At anong klaseng pera yan? Ito ba ay silver, bronze, or gold? Siyempre, yung pinakamahal gold. Susunod doon, silver. Susunod doon, yung pinakamura is bronze. At depende sa bigat yan. Siyempre, mas mabigat, mas matunog yun. Oh, ito yung binigay ko. Pero makikita niyo dito kung paano po sinabi ni Jesus. Diba? Huwag kayo. Ibig sabihin siya ang nasa otoridad. At sinabi nga dito, sa verse 7 nga ng Matthew chapter 6, but when ye pray, pag kayo ay darasal, yung phrase pa lang yan, ibig sabihin siya talaga ay nag-uutos. Kasi galing sa kanya itong mga bagay na ito eh. Diba? Sabi nga dito, sa iba pa, and I say unto you, maririnig yan, and I say unto you. Ibig sabihin, siya mismo yung naako niya. Ito, galing talaga sa akin kasi utos yun ng Diyos. Tayo, bilang isang mananampalataya, and I say unto you, according to the word of God, by otoridad tayo dahil ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa salita ko, bilang isang preacher, kundi ayon sa salita ng Diyos. Alam niyo po, si Jesus ay talaga may otoridad dahil siya po yung Panginoon. Ngayon, siya po, ulit, bakit siya nagtuturo? Dahil mahal niya po ang tao. Mahal niya rin po ang Diyos Ama. Amen? Ngayon po, pag ikaw po ay naatasan magturo, dapat hindi ito ayon. Makikita nyo dito, hindi katulad ng mga eskriba.
Diba? Dapat ito ay ayon sa inyong puso para unang sa lahat sa Diyos. Amen? Salamat sa Diyos. May nagtuturo na every Saturday. Ako po ay napaka-proud sa inyo. Nagtuturo kayo every Saturday sa mga kabataan. Okay? Pwede nyo yung picture no? Hindi. Pero hindi ko hiningi yung picture para resibo. Ang importante sa akin po ay magawa nyo rin po yung pinapagawa ng Panginoon sa inyo dahil ito po ay napakalaking pribilehiyo. At ginagawa nyo ito unang-una sa lahat mula sa puso para sa Panginoon. At bakit ito pinapagawa ng Panginoon sa atin? Paulit-ulit tayo dito. Kasi gusto ng Panginoon maipalaganap natin yung magandang balita ng kaligtasan. At isa pa doon, maraming mga warnings para hindi tayo maligaw sa ating mga asal, sa ating mga gawain araw-araw. Diba? Para hindi tayo magkasala at maparusahan yung mga kapwa po natin. Amen? Pero pag ikaw po, kasi katulad po ng mga eskriba, sila po ginagawa lang nila ito dahil obligasyon daw. Eskriba kami, obligasyon namin ito. Mula sa kanilang puso. Iba pwedeng ganon. Iba pwedeng nagtuturo sa harap. Ang gagaling magturo pero kasi obligasyon eh. Nakakalimutan natin, di ba, katulad ni Jesus, dito, sa point number 1 natin, siya po ay talagang straightway, agad-agad yung kanyang puso ay para sa Diyos. Diyos siya, pero para sa Diyos Ama. Di ba? Wala sa kanilang puso na naaalala, hindi ako karapat, dapat magturo, pero binigyan ako ng lisensya, ng pribilehiyo magturo. Tandaan po natin yung pag tayo nakakonsumo ng ating puso, ang ating puso ay nakakonsumo at isip ay tungkol sa Diyos. Matutuwa po tayo dyan. Naiintindihan natin, hindi ako karapat dapat, pero binibigyan ako ng karapatan ng Panginoon na magturo. Amen? Hindi yung sabihin, ay, pambira naman, ba't ako pa yung nakita dito? Di ba? May isang pastor na nagsasabi sa akin, yung isang young people daw niya. Nagre-reklamo, bakit daw siya kinukulit pumunta ng Bible school, eh wala naman silang gagawin. At pinapayagan naman siya ng magulang, pinapayagan naman yung bata, o yung teenager na yon na mag-Bible school kahit sit-in. Para sa kabutihan niya. Pero nagre-reklamo. Sabi, ba't kaya ako pinapag-Bible school? Pinipilit ako ng pastor. Hindi niya alam yung ang kagustuhan ng pastor ay para sa Diyos at para sa tao. Kasi the more that you know Jesus Christ, the more that you'll be in love with Jesus Christ, the more that you will do what is right for Jesus Christ. Tayo ba? In love ba tayo sa Panginoon? Diba? Kaya po nagtuturo si Jesus dahil doon. At para sa tao rin. Pero sila po, obligasyon lang. Di ba nararamdaman nyo rin yun pag umaga-umaga, papasok kayo sa school pag nawawala sa ating isip ang Diyos? Pagpapasok sa trabaho, kadalasan pag Monday fever tawag nila doon. Lunes na naman, magtatrabaho na naman ako. Pagod na naman ako. Hey! Huwag natin kalimutan, nung wala tayong trabaho, nagre-reklamo tayo, walang trabaho, wala tayong pera. Pero nung binigyan tayo ng Diyos ng trabaho, nagre-reklamo naman tayo, trabaho na naman. Di ba? Nakakalimot tayo sa Diyos na, uy, binigyan ako ng Diyos ng trabaho, bakit hindi tayo magpasalamat sa Diyos? Lord, salamat! Monday ulit, makakapagtrabaho ako, magkakaroon po ako ng pagkain, magiging blessing pa ako sa iba. Amen? Dapat ganun tayo. Pero nakakalimot tayo. Kasi obligasyon. Yung mga kabataan, Monday na naman, mag-aaral na naman ako. Sasakit na naman ulo ko. Diba? Okay, pagtapos ng bakasyon, kailan ba yung matatapos yung bakasyon ninyo? Ay, wala na. Wala nang laro, bakasyon na naman. Tapos pag nasa school, lagi na agana. Diba? Lagi nakatunganga. Oy, magsulat! Eh, ngayon, hindi na kayo pinaparo ng teacher nyo. Tumitigas ulo, di ba? Makinig! Ayaw makinig. Pero papasok sa school. Kasi kung hindi, kasi sa bahay, pwede papaluin ni nanay tsaka ni tatay. Hindi ka papasok? Diba? Wala kang baon. Iba, pumapasok lang sa school para sa baon. Di ba? Tama ba? Hindi yun Diyos. Diba? Obligasyon. Ganun din po yung mga eskriba na iba. Magtuturo ako kasi obligasyon ko eh. Iba naman magtuturo kasi 'di ba? Lalo na pag malaking church.
o malaking lugar. Uy, sikat. Diba? Kilala. Wag na wag po nating isipin na tayo po ay sisikat kaya gusto natin maging preacher o magtuturo man sa mga tao. Kasi ang pagtuturo po nung una talaga, kinakatakutan ko to. Katulad ninyo. Kaya naiintindihan ko kayo bakit ayaw nyo magturo. Kasi ito'y salita ng Panginoon, magkamali po tayo, delikado. Diba? Pero yung iba, gusto nila yung pagtuturo. Bakit? Kasi gusto nila yung sikat. Katulad dito, yung napag-usapan natin kanina, si Jesus, di ba? Gusto nila magbigay ng malalaking halaga, papatunugin talaga yung trompeta o ilalagyan po ng mga barya para sila po ay sikat. Sabihin, oh, kami ay mabait, nagbigay kami ng malaking halaga. Pero iba, nagtuturo kasi gusto nila yung attention ng mga tao ay sa kanila at sabihin sila ay banal. O sila ay, oy, ay nung mga panahon na yun, pag ikaw ay nagtuturo, meron kang sinabi, sikat ka. Pero dapat pag ikaw ay nagtuturo, alam natin na tayo ay ginagamit ng Panginoon at ito ay para sa Panginoon, hindi dapat tayo sumikat, kundi iyong Panginoon. Kaya nga ibang mga preacher, hindi nila ma-preach yung mga tamang mga bagay. Okay? Yung mga tamang mga bagay. Magpipreach sila. Pipiliin lang nila yung pipreach nila. Ayaw nilang maka-offend. Alam po natin yung salita ng Diyos nakaka-offend. Di ba? Isa nga lang na example na binigay ni Jesus dun sa Acts chapter 6. Di ba? Pag kayo ay nagdasal o kayo ay magbibigay ng abuloy o ng mga blessing sa ibang tao, nyo patubunugin yung trompeta. Sakit nun. Di ba? At sinabi pa doon, pag hindi ka marunong magpatawad, paano kayo papatawarin ng Panginoon? At pag kayo nagdasal, dapat magdasal kayo sa pinakaloobang kwarto. Diba? At isa sa mga bagay po, makikita niyo sa Acts chapter 20 or 21, diba? Pag sinabi po natin, dapat tayo po ay magtuturo the whole counsel of God. Pero ibang mga, katulad ng mga eskriba, sila po ay magtuturo para lang po sila ay mas sumikat. Katulad ng mga preacher, maraming preacher po yung ganon. Uy, mahal ka ng Diyos. Ayaw nila po magturo na masasaktan yung mga tao. Hindi na nila masabi, uy, mahal ka ng Diyos, pero yung Diyos po ay galit sa kasalanan. Galit siya sa mga kasalanan. Bakit? Kasi daw masasaktan yung mga tao. Pero yun po yung salita ng Diyos. Kaya nga sinabi, inatasan tayo ng Panginoon, preach the whole counsel of God. Amen? Buong buo yan. Mga eskriba, gusto lang sila ay sikat. Maraming mga ganyang mga preacher para lang dumami yung mga nag-a-attend sa church. Di ko alam kung ano yung mga motibo nila. Kasi may tithes and offering yan. Okay? Ibang mga sa sobrang yaman, pinagmamayabang pa nila na, oh, ako preacher ako. O, tingnan nyo, bilinis ako ng Panginoon, may helicopter. Paano ibang mga pastors na talagang, di katulad ko kasi ako medyo pinagpala pa rin ng Panginoon. Yung ibang mga pastors sa mga ibang lugar, kahit talagang tapat sila sa Panginoon, masipag sila para sa Panginoon, mahal nila yung mga tao, nagbibigay sila, pero hindi sila binayaan o binigyan ng Panginoon na magkaroon ng marangyang buhay. Ibig sabihin ba nun, di sila tapat sa Panginoon? Diba? Kasi iba, puro ganun lang, gusto pagmayabang. Na meron kaming sinabi, pastor kami, dapat binibigyan nyo kami ganun. Kaya hindi nila masabi yung mga salita ng Panginoon na nakakasakit. Kapag ikaw, sabi, si J.C. Ryle po yata nagsabi nito, isa sa mga preacher, sabi ganun, pag ikaw ay magpipreach tungkol sa kalangitan na pwede pumunta yung tao sa langit sa pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon, tapos hindi mo ipipreach yung tungkol sa impyerno, may problema tayo doon. Amen? Pag sinabi natin ng Diyos ay maawain, pinipreach natin yan, oy, maawain yung Diyos. I-preach din natin yung Diyos ay nagpaparusa din. Amen? Kasi ibang tao, gusto lang nila marinig yung mga masasaya. Pero pag talaga yung tao ay para sa Diyos, kahit masakit yan, dahil ayon sa salita ng Diyos, hindi dahil sa sinabi ni pastor, kundi ayon sa salita ng Diyos. Diba? O ng preacher, masasaktan yan. Pero pag naman may pananampalataya talaga yung tao at mahal niya talaga yung Diyos,
Masasaktan yan, hindi dahil personal, masasaktan yan dahil nasaktan niya yung kanyang Diyos. Dahil natamaan siya at nalaman niyang siya ay mali. Amen? Yes, yung katawan natin masasaktan yan kasi makasalanan yung ating katawan eh. Kahit binago na tayo ng Panginoon, yung katawan natin hindi pa glorified body yan. Amen? So yung mga bagay na yun, yung mga danger minsan o kadalasan po ng mga bagay na ito. Kaya wala silang authority. Pero si Jesus po, walang pinipili yan. Ang kagusto ng Diyos, una sa lahat, bakit? Mahal na yung Diyos Ama. Lahat tayo, tandaan po natin ulit. Katulad ng napag-aralan po natin ng Friday, tayo po ay nagtuturo, magbibigay po ng ebanghelyo, lahat tayo ay inatasan magbigay ng ebanghelyo, di dahil tayo ay dapat utusan, kundi binigyan tayo ng blessing ng Panginoon na magkaroon ng karapatan, ibigay mabuting balita ng Panginoon ng kaligtasan. Kaya wag natin isawalang bahala yan. Hindi ko alam bakit naging konektado po ito, pero yun siguro ang kulang natin bawat isa bilang isang simbahan. Kasi collectively, dito tayo sa lokal ng True Vine Baptist Church. Baka kulang tayo sa soul winning. Kahit sa ating personal na pagsa-soul winning. Di naman kailangan na tayo buong church. Ang mga gusto ko lang ipaalam nyo sa akin is about Bible studies. Amen? Pero soul winning tayo na soul winning. Bible studies kasi medyo doktrina na yun. At kailangan natin malaman kung ano yung mga bagay na ituturo dyan. Amen? Mahirap pag tayo nagkaroon ng problema sa doktrina na tinuturo. Pero yung soul winning, lagi ko naman kayong natuturuan ayon po sa salita ng Diyos kung ano po yung kaligtasan. Huwag niyong kakalimutan yan. Na ito po ay pabor na binigay po sa atin. We are favored by God na magbigay ng mabuting balita. Pangalawa, gagawin natin ito kasi mahal na mahal natin yung Panginoon. Tatandaan natin yan lagi. Katulad ng ginawa ni Jesus, straight way. Inisip niya kagad yung Panginoon. Okay, yun talaga yung pinaka-importante para sa Panginoon. Para sa Panginoon, ginagawa ko ito. Para sa Panginoon, gusto ko siyang pasayahin. Kasi yung ating puso po, kanina bago umalis ng bahay, nakikinig ako kay John MacArthur. Diba? Bilang isang Kristiyano, tine-check dapat natin yung ating pang-araw-araw. Ito, medyo bonus na to. Tine-check natin yung pang-araw-araw natin o bawat kilos natin. Tine-check natin, ligtas ba talaga ako? Bakit ano ba yung puso ng tunay na ligtas? Ang puso nila ay para sa Diyos talaga. Okay? Kasi pag ikaw ay ligtas, iisipin mo na lang, ano ba yung sinasabi ng mundo? Ano ba yung kagustuhan ko? Okay? Ikaw ba ay nahihiya kahit ito ay tama para sa mata ng Diyos? Tapos gagawin mo yung mga bagay na hindi naman tama para sa mata ng Diyos. Diba? Yes, pwede tayo magkamali. Pero ano ba talaga yung puso mo nung naligtas ka? Minsan yung iba sa atin, backslider. Balik ka sa Panginoon, ligtas ka na eh. Okay? Pero nung una mo sinasabi ligtas ka na, talaga bang isinuko mo yung buhay mo sa Panginoon? Di ba napaganda nga na sinabi ni Maria na pag-aralan natin nung Friday? Behold, the handmaid of the Lord. Sinabi niya sa verse 38 yata, Luke chapter 1. Ano ibig sabihin ng handmaid? Panginoon, ito po, ako, ang inyong alipin. Pagmamay-ari mo ako. Yun yung nasa puso ni Maria. Tapos dito si Jesus, siya na mismo ang Diyos, pero gusto niyo pa rin sundin ang kagustuhan ng Diyos, which is siya rin. Pero syempre dito, is yung Diyos Ama. Siya ba talaga yung tumatakbo sa iyong puso? Diba? Kung meron ka mang tinatagong kasalanan dyan, bitahan mo na yan. Amen? Kasi ano ba talaga yung nasa puso mo? Yung Diyos ba? O sarili? O yung mundo? Kasi kung anong kahinaan mo, didikdikin niya ng demonyo eh. Pero meron kang lakas para iwasan tong mga tukso na to. Tukso ng bigay ng iyong sariling laman, tukso ng mundo, tukso ng demonyo.
Kasi banal na Espiritu na sa atin. Diba? So may kita mo to, para ano eh, pares pa rin ito eh. Diba? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. So yun dapat yung kinukonsumo sa atin. Pangalawa, katulad ni Jesus, bakit siya nagtuturo? Para sa mga tao. Love thy neighbor as thyself. Alam niyo, dito sa sinagoga, may mga pariseo dyan, may eskriba dyan, may saduseo dyan. Masasapawan sila dyan! Alam niyo, magagalit sila sa kanya. Pero grabe yung pag-preach ni Jesus. May otoridad. Okay? Huwag tayo magkaroon ng takot sa pag-preach kasi otoridad natin yung salita ng Diyos. Amen? Di natin kailangan maghanap ng ibang pakulo, kundi ituro natin kung anong nakasulat sa Biblia. Walang putol. Amen? Huwag natin kunin yung sumpa na binigay dito sa Revelation. Sa Revelation chapter, ano yung last chapter ng Revelation? Yung nakakaalala? Chapter 22. Okay. Verse 18 and 19. Huwag natin kunin yung mga sumpa na yan. Okay, turo natin yung whole counsel of the Lord. Mahal natin yung kapwa natin kahit hindi paligtas yan. Amen? Kasi yung Panginoon, di ba? Nasa Romans chapter 5 verse 8, while we were yet sinners, kaawa niya tayo, galit siya sa atin nun. Christ died for us. At yun yung ay pinaka-essence ng Pasko, di ba? Sineselebrate natin na si Jesus, siya po ay ready na maging tao kahit alam niyang iiwanan niya yung kanyang kaharian dahil mahal niya tao. Ready siya ng mga oras na yun, hanggang ngayon naman eh, na maranasan yung hirap bilang isang tao. Amen? Pwede niya naman gawin yun na, lahat ng mga sa akin na, instant. Pero gusto niya ipakita yung pagmamahal niya para sa atin. Amen? So, huwag na natin kalimutan yung mga bagay na para sa Panginoon. So, pag ikaw, hindi mo magagawa para sa Panginoon ng tama lahat pag hindi ka ligtas. Kasi sigurado pa ang sarili mo yan. Kasi pag ikaw iligtas, aminado ka na ikaw po ay katulad ni Maria, alipin ka. Wala kang pagmamayari kahit hininga mo, hindi mo pagmamayari. Amen? Kaya ugali natin, pumipirme o gumaganda kasi gusto natin gawin yung para sa Panginoon. So, kailangan mong maligtas para ikaw din ay bigyan ng pabor ng Panginoon. Lalo na yung pabor na ikaw magbigay ng magandang balita. Amen? Di ko sinasabi pag ikaw ligtas, yayaman ka, ha? Pero yung pabor ng mga bagay na yung pabor na ikaw po ay talagang pupunta sa langit, sigurado yan. Amen? Kasi, diba? Ano sinabi? Will have everlasting life. Pag sinabi will have everlasting life, ibig sabihin, pag nagkamali ka, pupunta ka ulit ng impyerno? Hindi na. And I gave you reminders ayon sa salita ng Diyos paano malaman pag ikaw ay ligtas na. Amen? So again, next Saturday, itong darating na Sabado, meron tayong anniversary, ipon-ipon. Okay? At may bibinyagan tayong isa. Okay? Lulublob natin ng mga 10 minutes sa tubig. Tingnan natin kung talaga ligtas siya. Joke lang. Ay, kagod, alam siya eh. Pero magkakaroon tayo ng baptism class, ha? Kapag namatay ka eh, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Joke lang. Okay? So, yung mga bagay na yan. Okay? Let's bow our heads and pray. Sa mga hindi pa ligtas, anytime. Sana ngayon, huwag mong antayin. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Kaya ng oras ng kaligtasan pag naiintindihan mo. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon. Gusto ka niya. Mahal ka niya. Pero ikaw ay pupunta na impyerno pag talagang hindi ka susunod sa Kanya. Lord, sa mga hindi pa puligtas, naway mula sa kanilang puso sabihin na, Lord, alam ko makasalanan ako. Ayoko na maging makasalanan. Gusto na kitang sundin. Tinatanggap ko na ikaw po ang Panginoon. Dahil ikaw ay Panginoon noon pa. At dinedeny ko po ito. Lord, gusto ko na maging alipin mo. Ikaw magmay-ari sa akin. And Lord, sa amin po mga ligtas,
Sana katulad po ni Jesus, katulad po ninyo, na talagang iniisip po lagi yung para sa Diyos. Yung kumukonsumo ng puso at isipan namin ay sa inyo. Dahil mula sa aming puso, lalabas po ang ugali kung ano talagang nilalaman nito. And Lord, sana hindi kami magmayabang, hindi kami matakot, dahil ikaw po ang kasama namin. Hindi na kami magmamayabang, dahil lahat po ng kabutihan, lahat po ng kagalingan ay galing po sa inyo. Lord, salamat po sa oras na ito sa paggamit po sa akin, sa pagturo, at naway Panginoon kayo po yung mapansin. And Lord, we also pray sa aming pagbibigayan na talagang ikaw ang aming gustong i-worship sa aming bigayan, sa aming tithes, sa aming offering, sa aming mga commitment. Thank you, Lord, na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na ito. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.